Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, pupunta na tayo at ang schedule natin ngayon ay week 22, day 6, Saturday ito. So, gusto kong ulitin yung title natin for this week. Okay, so ito. So, ang title natin for this week ay The Creator of the One New Man as the Masterpiece of God. So yung talakayan natin itong buong linggong ito ay tungkol sa One New Man. So yan. So ito na yung last message natin para sa topic na ito. So ito ay week 22, day 6. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin para sa araw na ito. Colossians 3:10 to 11. And have put on the new man, which is being renewed unto the full knowledge according to the image of him who created him, where there cannot be Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave, free man, but Christ is all and in all. So ito yung pinaka-description ito ng One New Man. So bigyan natin ng highlights yung last part niya na kung saan sinasabi dito na sa One New Man, Christ is all and in all. Na ang ibig sabihin, pag hindi Christ, hindi bahagi ng One New Man. Kaya sinasabi sa atin, walang lugar, okay, para sa mga Greek at Jew. Ano ba yung Greek and Jew? Ito ay mga nationalities. Walang lugar para sa mga nationalities. Okay? Uncircumcision o circumcision and uncircumcision. Wala ring lugar, okay, para sa mga pagsasagawa ng mga ritual o mga maka-relihiyosong pamamaraan. Wala yan sa One New Man. No? Kasi ang circumcision and uncircumcision ay related sa mga Judaism yan. Ang Judaism ay makarelihiyosong pagsasagawa. So, walang lugar din yan. Ano mang banggitin mo ng mga ritual ng mga relihiyon, walang lugar sa One New Man. So, alam ko naman, ang mga relihiyon, maraming ritual. Marami mga, kung ano-ano mga pagsasagawa. Walang lugar yan sa One New Man. Okay? Ano pa? Barbarian. Ano naman yung barbarian? So yung barbarian, ito yung pinaka mababang klaseng tao. Barbarian eh, walang kultura yan, no? Talagang para mga taong gubat yan, taong bundok. Mga wala silang mga kultura. Yan yung mga barbarian nung araw. Pag sinabing barbarian, para mga hippie, walang nabubuhay sa natural na pamumuhay. Hindi yan mga modernong tao. Okay, ganun din yung mga Scythian. Mas mababa pa yan kaysa sa barbarian. Yun naman mga slave, ito ay isang estado nung unang panahon. Siyempre, mababa din to. Slave eh. Alam niyo, mga slave ng unang panahon ay mga taong para mga hayop, binebenta-benta lang yan, binibili. At kapag nabili nila, yung Panginoon nila na bumili sa kanila, siya na yung may karapatan sa buhay ng mga slave. Kaya, pag sa lipunan, yan na yung pinakamababang ranggo ng tao. Okay? So, free men. No, ito naman yung kabaliktaran ng mga slave. Ito yung mga free men. Ibig sabihin mga high class na mga tao. Pero wala din yung posisyon sa loob ng new man. Ito, sabi niya, but Christ is all. So, sino ang may lugar para sa new man? Christ. Pero, sinabi niya, Christ is all, hindi ito yung Christ na individual. No, na dito binabanggit sa atin, lahat ng mga may bahagi dito, okay, ay
dapat Kristo. And in all, nasa loob nila si Kristo. Kaya anong meron sa bagong tao? Okay, si Kristo lang, wala nang iba. Okay, so yan yung magandang description sa one new man. So magbabasa na ako. In Colossians 3:11, the word where, referring to the new man in verse 10, means in the new man. There is no natural person in the new man. Furthermore, there is no possibility, no room for any natural person. No matter what kind of person we may be, as far as the new man is concerned, we must regard ourselves as nobodies. In the new man, there is room only for Christ, not for any kind of natural person. So yung mga binanggit sa atin kanina, mga natural yun. Ibig sabihin, basta hindi si Kristo, natural lang yan. Anumang klaseng tao, maski mga high class na tao, maski hari ka pa, presidente ka pa, maski na mataas ang profesyon mo, mataas ang katayuan mo, wala kang lugar sa new man. Ang may lugar lang dito ay si Kristo. So, ang tanong, brother, paano ba tayo maging Kristo? Para magkaroon tayo ng lugar sa new man. So, paano ba maging Christ? Siyempre, si Kristo ay ang ating espiritu ngayon. Si Kristo yan. At ang maging Kristo ay ang mapa sa espiritu. Nabubuhay sa espiritu, nakabaling sa espiritu. Kapag ikaw ay nasa pinaghalong espiritu, wow, ikaw ay si Christ. Kapag lumabas ka sa espiritu, hindi ka nag-iensayo ng espiritu, ikaw ay natural na tao. Ganun lang naman. O, kaya sa pagsasagawa ng bagong tao, ito ay sinasagawa natin sa loob ng pinaghalong espiritu, nakabaling tayo sa espiritu na walang iba kundi si Kristo. Sino ba yung espiritu? Si Kristo na naihalo sa ating espiritu. Kaya sabi ng Biblia, he who is joined to the Lord is one spirit. How can you be joined to the Lord? You need to be one spirit with the Lord. If you are one spirit with the Lord, then you become Christ. Ang expression mo, ang kasaklawan ng iyong pamumuhay, okay, ay si Kristo. Exactly, katulad ng sinabi ni Pablo. Sabi niya sa Philippians 1:29, for to me, to live is Christ. That means, yung living ni Paul ay si Kristo. So, ano yung living niya? Si Kristo. Then, yung ganyang uri ng living o pamumuhay ay tugma sa bagong tao. Sa labas ng pamumuhay na hindi si Kristo, walang lugar, no room, no room. Maski yung mga ethical na tao, maski yung napaka-moral na tao, pag wala kay Kristo, hindi nakikiisa kay Kristo, no room. No room for natural man. Amen. Amen. Okay, so, in the new man, Christ is all and in all. Okay, so in the new man, Christ is all. Ang ibig sabihin ng Christ is all, lahat tayo. Christ. All eh. So, nagkakamali ba yung Bible? Yung iba sasabihin niya, paano tayo maging Christ? Eh sabi ng Biblia yan eh. Christ is all. Sabi niya, dapat lahat ay Kristo. Tagalugin mo nga yan, Christ is all. Ang ibig sabihin, si Kristo ang lahat. And in all, at nasa loob nila. So, ibig sabihin, ang pagiging Christ mo rito, in and out. Hindi pwedeng in lang. Brother, nakabaling ako sa espiritu. Dapat may out din. Because Christ is all. And in all, Christ sa labas, expression. Christ sa loob, okay, yun yung personalidad mo. Personalidad mo. Kasi tayo ay kung ano tayo,
Okay? Kung ano ang personalidad natin, okay, yan ay tumutukoy kung ano ka sa loob. Yan ang personalidad natin, personality natin. Di ba? Mapagmahal ka ba? Puno ka ba ng kabanalan? Makatwirang ka ba? May liwanag ka ba? May pag-ibig ka ba? So lahat ng yan ay ikaw, okay, sa iyong persona, at yan ay panloob. At sa labas naman, isang pamumuhay ng Diyos, taong pamumuhay. At yan naman ay si Kristo na nakakayag panlabas. Yan ang mga bahagi ng isang bagong tao. Hindi mga natural na tao to. Hindi natin pinag-iipon-ipon yung mga tao na mga mababait, mapagbigay, mapagmahal. Hindi yan. Ang gusto natin ay si Kristo. Lahat ay si Kristo, ang taas. Meron bang mas mataas pa kay Kristo? Wala na. Siya na ang pinakamataas. Kaya ito ay isang pamumuhay na pinakamataas na moralidad ng pamumuhay. Amen. He is all the members of the new man. And in all the members, he is everything in the new man. Actually, he is the new man. His body. So he's the new man, his body. Okay. In the new man, Christ is the centrality and universality. Centrality, yan yung pinaka-loob. Centrality. Universality, yan yung circumference ng one new man. Na kung saan sinasabi sa atin, siya ang lahat. At si Kristo ang one new man. Na pag tinignan mo ito, isang corporate na tao na binubuo ng Christ. Christ, nasa loob, nasa labas. Nabubuhay ng sama-sama. Ang kanilang persona ay si Kristo. Kaya sinasabi natin, ang pinakamahirap na aspekto ng eklesiya ay itong aspekto ng one new man. Ito yung masterpiece. Ito yung isang uri ng aspekto ng eklesiya na ang madadama mo, makikita mo, ay ang persona ni Kristo. Para maging bahagi ka ng one new man, kailangan ang persona mo ay si Kristo. Persona mo ay si Kristo. Pag hindi ganyan, magiging natural na tao ka lang. Pwede mabait ka. Kapag mahal, marami kang mga katangian. Pero kung lahat ng yan ay hindi naman si Kristo, natural lang yan. Yan yung sinasabi nating natural. Ang Panginoon, hindi siya tumitingin kung gaano ka kabuti, kabait, sa isang natural na paraan. Ang gusto niya, divino ang iyong persona. Kaya nga sa recovery, tayo lang ang gumagamit ng term na God-man. God-man. Tayo lang gumagamit niyan. Wala na. Ang taas ng kahulugan nito, God, man, living. Okay? Isang pamumuhay ng Diyos sa tao. Ang Diyos ay nabubuhay, pero hindi Diyos lang. Binubuhay niya ang kanya sarili sa tao. Brother, anong klaseng pamumuhay yan? Yan ay ang pamumuhay ng Diyos na nakahayag sa tao. No? At kung itong realidad ng one new man, naisagawa na, babalik na ang Panginoon. Kasi ang feeling ko, yan na lang yung isang aspekto ng church na hindi pa talaga ganap na isasagawa. Malakas pa rin yung mga nationalities, mga ibang tao. Yung iba sasabihin, Amerikano ako, pinanganak akong Amerikano. Mabubuhay ako bilang isang Amerikano. Kung ganyan ka, wala kang bahagi sa one new man. Kailangan itakwil mo yan. Takwil mo yan. No. Parang si Pedro, di ba?
nakikikain sa mga believers na hentil. Pero ano lang siya, kunyari lang siya. Nung makita niya, may mga Hudyo pang dumadating. Na ano siya, na bagabag siya. Kasi Hudyo siya eh. Unti-unti, binitbit na niya yung pinggan niya, lumayo na siya sa mga hentil. Kita ni Paul. Ito ay isang pamumuhay ng hindi ayon sa isang bagong tao. So, mag-ingat tayo. No, huwag tayong manglait na mga tao sa loob ng eklesiya. Alam niyo ng lalait? Parang tinitignan mo yung sarili mo as somebody. Tapos tinitignan mo yung mga ibang kapatid as low class. Mag-ingat ka. Ingat ka. So, kailangan, Panginoon, baguhin mo kami. Unang-una, ito ay isang dapat na malinaw na pananaw. Kaya sabi niya, renewed unto the full knowledge. No, ang ibig sabihin, unang-una, meron kang sapat na kaalaman kung ano itong one new man. No, at itong kaalaman na ito, dapat baguhin ka niya. Magkaroon ng pagbabago. At ang pagbabago natin ay tungo sa larawan niyong isa na lumikha ng bagong tao. Yung isa na walang iba kundi si Kristo. So, ibig sabihin, ikaw ay maging ganap na katulad nitong isang ito. No, kailangan umabot tayo, matransforma, okay, sa larawan ng Panginoon. Amen. The word all in Colossians 3:11 refers to all the members who make up the new man. Christ is all these members, and He is in all the members. For this reason, in the church, there is no room for us. There is no room for any nationality. As those who are part of the new man, we should not regard ourselves as Chinese. Walang Chinese dito. So, walang Chinese. Huwag ka na magsabi na, yung brother na Chinese yun. Huwag mo sabihin yan. Yung brother na yun, si Kristo. Sabihin naman ng Chinese, brother, Pilipino ka. Huwag mo na rin sabihin yan, brother, si Christ ka. No, para umabot. So sabi niya, no room for any nationality. As those who are part of the new man, we should not regard ourselves as Chinese, Americans, Germans, or any other nationality. So, kailangan kalimutan mo na kung ano yung nationality mo. Ilalagay mo lang yan pag pumipirma ka ng mga form. Nakalagay daw nationality. Ayun, Filipino, Chinese. Pero pagkatapos nun, kalimutan mo na yan. No, mabuhay ka bilang isang Kristo sa loob ng bagong tao. No, yan ang pangitain ng bagong tao. Kasi yung pangitain, importante yan eh. Pag hindi mo nakita yung pangitain, hindi ka aabot dyan. Hindi ka aabot. Pag nakita mo na, one new man. Walang Pilipino, walang Chinese, walang Amerikano, walang German, walang walang Hapon, wala talaga. Unti-unti ma-adjust ka na. Adjust ka na. Kasi meron ka ng pangitain eh. Pero pag wala ka nito, hindi malalim ang dating, nakita mo. Hindi ka aabot. Hindi ka aabot sa standard ng one human. Kailangan umabot ka dyan. Hindi ko naman sinasabi na kasi nasa Pilipinas ka, kailangan magaling ka naman Tagalog. Mayroon naman mga nakita ko. Minsan may mga kapatid tayo na talagang hindi na nila ma-adapt yung dialect. Okay? Pero yung aspekto ng pagiging Kristo naaabot nila. Naaabot nila yan. Merong ganyan. So, kailangan naiintindihan mo. May revelation ka, may knowledge ka kung ano yung one new man. Kaya dito, paulit-ulit natin binabanggit ano ba yung one new man. Ito ay ang isang sitwasyon na kinuha mo si Kristo bilang iyong persona. No? At you let go kung ano ka by nationality. No? Kasi yung nationality natin,
In the beginning, yan yung person mo. Look at the Americans. Tignan mo Amerikano. Ang kanilang damdamin ay damdamin ng Amerikano, ang kanilang pamumuhay. At minsan, minamaliit nila yung hindi Amerikano. Kasi feeling nila ma-Amerikano sila, mayaman ang bansa nila. O malalaki silang tao. Kaya nandoon yung damdamin. So yung transformation dito ay transformation mula sa pagiging natural na tao tungo kay Kristo. Tungo sa larawan niyong isa na lumikha ng bagong tao. Kaya hindi ito outward adjustment. Hindi lang yan. Bagamat meron ding bahaging ganyan. No? Pero ang realidad niya, ito ay isang bagay na may kinalaman sa pagtatransforma ng espiritu. No? Yeah. Ang renewing kasi, yung salitang renewing, ay pagdadagdag ng bagong bagay tungo sa loob mo, kung saan yung mga lumang bagay ay nadidischarge. So, merong charge, merong discharge. Merong input, merong output. Okay? Merong, dispensing. Okay? Meron namang paglabas ng mga natural na bagay. So, yun yung life natin. So, yun yung renewing. So, all through the years, dapat dumadaan tayo sa mga ganitong proseso. Dumadaan tayo hanggang sa pwede mong tignan yung isang kapatid. Although he looks like a Chinese, kasi hindi mo naman alis yan eh. Singkit, yung expression. Pero when you touch Christ. Hindi Chinese to. Christ talaga to. When he speak Christ. Kristo ang kanyang persona. No, hindi na isang tao na nabubuhay sa isang natural realm. So yun yung kailangan maging proseso na pinagdadaanan natin. Kasi ang isang tao pwede naman magkunwari eh. Ang way natin, hindi mga self-improvement, mga adjustment, panlampas, ganun ba. So, hindi na ako maging Chinese, tapon ko na yung chopstick. Oo, tinapon mo yung chopstick. Pero yung loob mo, inchik pa rin. Yung loob mo, Amerikanong-Amerikano pa rin. Pilipinong-Pilipino ka. Yung kalooban mo. Walang pagbabago. So, hindi magiging tugma sa bagong tao. Amen. So, okay. The word all in Colossians 3:11 refers to all the members who make up the new man. Christ is all these members. He is in all the members. For this reason, in the church, there is no room for us. So nabasa ko na to. Since Christ is all and in all in the new man, and you are part of the new man, then you are part of Christ. Each member, each part of the new man is Christ. So yun yung direction. Is Christ. Kaya sinasabi ko, yung Christian life nagpa-progress dapat eh. From being natural into Christ. So yun yung progress ng buhay natin. Dapat dumadaan tayo sa isang proseso na unti-unti. Okay, unti-unti tayo ay nagiging Kristo. I-give up natin yung mga natural na bagay. Maging yung mga bagay-bagay na seemingly good, hindi naman kailangan yan eh. Hindi naman kailangan yan. So, ang kailangan natin ay yung nature ng Panginoon, yung esensya niya, yung elemento niya, being added. Kaya dapat nagpupursue ka. Hindi ka nagpupursue, walang nadadagdag sa'yo. Go to the Word. Diba? Go to the MR. Go to the Bible. Pray, read the Word. Go to the Lord. May fellowship ka, may prayer life ka. Go to the meeting. Mula dyan, nakakatanggap ka ng tustos mula sa katawan.
Diba? Tapos yung daily life mo, you need to contact the Lord, fellowship. Dapat may madadagdag. May madadagdag. Parang ano yan eh. Yung isang tao hindi na kumakain, wala na madadagdag sa kanya. Babagsak na siya. So yung pagsulong ng buhay natin, isang pagsulong tungo kay Kristo. So today's reading na ako. You have to consider one mouse in Romans 15:6 and speak the same thing in 1 Corinthians 1:11, together with one new man in Ephesians 2:15. Otherwise, you will never understand the first two verses. You may wonder how the entire church can have only one mouth, and how millions of members can speak the same thing. Humanly speaking, this is absolutely impossible. Okay, so sabi niya, imposible itong sinasabi na to. Paano maraming mga tao magkakaroon lamang na isang bibig na sinasabi sa Romans 15:16? Sabi niya, meron lang kayong isang bibig. Tapos pagdating sa Ephesians 2:15, speaking the same thing. Millions of people is speaking the same thing. Paano mangyayari yan? Ang sagot dyan, mangyayari yan kung tayo ay umabot sa realidad ng pagiging isang bagong tao. Tangi lamang yung one new man ang makakaabot sa sinasabi ng Romans 15:6 na meron lang kayong isang bibig, at 1 Corinthians 1:10 nagsasalita lang kayo ng isang salita. So mangyayari lang yan kung ang buong eklesiya naabot niya ang realidad ng one new man. Okay. Okay, so sabi dito, humanly speaking, this is absolutely impossible. However, we must see that in Romans 15, Paul is speaking of a local church. In a local church, there must be only one mouth. This is because there is only one person. So, tama naman. Paano tayo magkakaroon ng isang bibig bilang isang eklesiya lokal? Dapat isa lang ang persona natin. Kapag isa lang ang persona natin, isa lang ang bibig natin. So, yun yung sagot. Pag hindi mo nakita yung Ephesians 2:15, hindi mo maiintindihan yung Romans 15:6 na kung saan sinasabi dapat isa lang ang inyong bibig, at yung 1 Corinthians 1:10 na sinasabi dapat isa lang ang inyong pagsasalita. Hindi maintindihan yan. Paano mangyayari yan? So ang sagot dyan ay Ephesians 2:15. Dapat umabot tayo sa sitwasyon na tayo ay isang bagong tao. Isang bagong tao. Kapag isang bagong tao, isang persona lang siya meron. Maring ang bilang natin ay milyon. Pero dahil tayo ay isang bagong tao, ang persona natin ay si Kristo. Magkakaroon tayo ng isang bibig at isang pagsasalita. Kaya yun ang katuparan ng isang bagay na imposible. Yung imposible sa Romans at doon sa Corinthians, naging posible doon sa Ephesians. Kasi umabot siya sa antas ng pagiging isang tao. At kung siya ay isang bagong tao, isa lang ang kanyang persona, si Kristo. Di ba sabi natin si Kristo, si Kristo, si Kristo, si Kristo sa loob. O di isa lang. Kapag isa lang ang persona, isang bibig, isang pagsasalita. Okay, so pakinggan nyo to. In the past, you had too many mouths because you had too many persons. When there are many persons, there are many ideas. When there are many ideas, there are many opinions. But we thank the Lord that now there is one mouth and one person here. So, minsan nakita ko yan sa gawain ng Panginoon. Minsan yung buong probinsya. Yung buong probinsya, unti-unti nadidevelop, nag-iisang one new man. Kung ano trinampet
sa loob ng ng probinsya, lahat sabay-sabay. One new, isang persona, isang paggawa. Pero biglang sa gitna nito, may mga ilan na salungat. Iba ang sinasabi, iba ang bibig, iba ang kanilang kaisipan. Ano yan? Ano yan? Wala sa isang persona. Wala sa isang bibig. Kaya umiiral yung mga ganyang sitwasyon. No? Kaya ang pagkakaisa natin, hindi ito organizational o organization. Ito ay ang pagkuha mo kay Kristo bilang iyong persona araw-araw. Na kung saan umaabot ka sa isang sitwasyon na ikaw ay nasa realm ni Kristo, nabubuhay kay Kristo. No, ang iyong persona ay si Kristo. At madadala ka sa corporate, okay, na pagsasagawa ng isang bagong tao. Diba? So, kailan nag-uumpisa ito? Pwede ko sabihin sa personal na buhay natin. No, kung wala kang pagsulong sa iyong personal na buhay bilang isang Kristiyano, no, maaasiwa ka. No, at medyo natatabingi ka pagdating sa buhay eklesiya. Kasi ang tamang buhay eklesiya ay isang pamumuhay sa loob ng bagong tao. Amen. Okay. There are no policemen here. Wala naman talagang pulis sa loob ng eklesiya. There are no policemen here. Each of us is absolutely free. But on the other hand, you have absolutely no freedom because within you, there is another person. Walang pulis. Wala naman nagdidictate. Minsan sa buong probinsya, nandito kami, nagsiserve kami. Hindi kami nagdidictate doon sa mga sumasalungat. Hindi kami nagsasabi, hindi kami alam ba, sumalungat sila. Don't say anything. Wala akong sinasabi. Alam ko may mga salungat, pero hindi ko sila, ay, salungat ka. Okay lang. So, the Lord gives you the freedom. Gives you the freedom kung anong choice mo sa buhay mo. Di ba? So, ganun. Di ba? Walang pulis eh. I don't act as a police. Hindi ako nagpupulis-pulisan. Amen. Okay, so sabi niya, you have absolutely no freedom because within you, there is another person. You may be about to speak, but something pinches you. Yan ba yung kinkurot? Pinches you from within. Telling you not to say anything. All you can say is, okay, excuse me lang. Ang lakas-lakas ng ano mo. Okay, so tuloy natin. Okay, yung pinches. Pinches is something na parang anong kinurot ka. Parang something na ganun. Sabi niya rito, okay, so ito para sa mga salungat yung hindi nakikiisa sa isang bibig at isang pagsasalita. So may mga ganyan. So minsan, umiiral sa loob ng eklesiya yung kakaibang kaisipan. No, ano yan opinion yan Opinion. No, ang opinion kasi, iniisip mo, mali lahat ng tao, ikaw ang tama. So, delikado yan. No, maaaring sasabihin mo, spiritual ka, biblical ka, o ito yung natutuhan mo noong nakaraan. Kaya yan yung papasok sa isip mo. No, ito ay naging ordinansa mo sa sarili mo. Tandaan natin mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, ito ay hindi isang bagay na
organizational. Hindi siya organizational. Okay. Madalas may mga bagay sa loob ng eklesiya, sa loob ng gawain ng Panginoon, na napagkakasunduan ng mga kapatid, na hindi naman masama, hindi naman rebellious, hindi naman against sa word. No, na biglang binibigay ng Espiritu sa atin yan. Para bang yung sinasabi ni Paul, sabi niya, nag-express siya ng opinion, okay, pero sabi niya, meron akong Espiritu. So sa church life, minsan may mga ganyang bagay. Lalo na sa loob ng salamuha. Biglang sasabihin natin, gawin natin ito. Okay. Masama ba? Hindi. Kasi ito yung naging damdamin ng halos mga kapatiran. Na tinuturing natin, ito ay instant leading ng Espiritu. Pero meron naman mga kapatid na, teka, ibig sabihin, maandar yung utak niya. At sumasalungat siya. Okay. Bago siya na magsalita, minsan, biglang kinurot na siya ng Panginoon. Tumigil ka na. Huwag mo nang ituloy yan. No, so may ganun. May ganyan. Ako minsan may ganyan din. Madalas kasi, gusto ko makinig sa mga damdamin ng mga kapatid. Anong palagay nyo? Ano sa tingin mo? Magsalita kayo, ganun. Ayoko kasi yung parang pinakamagaling. Gusto ko nadidinig ko yung mga kapatid. Ganun. Pero minsan naman, nadinig mo yung mga kapatid, parang hindi okay. Dapat ganito. Papasok ka, kinurot ka ng Panginoon. Huwag mo nang sabihin yan. Mag-amen ka na lang. Nandun yung peace. So, mula dito, nadadala tayo sa isang bibig, sa isang pagsasalita. So, dapat malawak tayo. Malawak tayo. No. Huwag tayong magsabi na pinakatama yung iniisip ko. Huwag mo sabihin yan. At huwag mo rin sabihin na pinaka-spiritual itong na iniisip ko. Huwag mo rin sabihin yan. Dapat makita natin, madama natin, na may mga special na leading ang Panginoon sa buhay natin. So, naalala ko minsan minsan gusto ko magkwento rin meron akong dinalaw na isang kapatid na na-aksidente. Bata yung na-aksidente. Okay, so nandun yung pamilya. Siyempre yung mga bata, malikot yan. So, nabanlian ng tubig. So, lapnos yung bata. Pinuntahan ko sa ospital. So, yung doktor nagreseta. Bilhin niyo itong gamot. Sabi ng parents, wala tayong pera. So, nagkaroon ako ng feeling na tumulong. Alam naman natin sa church life, pag tumulong tayo, dapat ilagay natin sa offering box yung tulong natin. Di ba? So, that is biblical. Pero at that time, kailangan bilhin na yung gamot Pag yung tulong ko, lalagay ko pa sa offering box, mag-iintay pa ako ng hanggang Lord's Day, ilang araw yan. So, ang feeling ko, ibigay ko sa kanila to. Itulong ko sa kanila. Mali ba ako? Hindi. Feeling ko, hindi ako nagkamali. Noong panahon na yun. Kasalanan ba yung ginawa ko? Hindi ko tinuturing na kasalanan. So, may mga time na may mga instant na leading ang Panginoon. Pero ikaw na biblical, tatay-tani. Ikaw ang nagtuturo. Secret dapat ang offering. Ngayon, inaabot mo dyan sa tao. Dapat kuruting ka ng Panginoon. So ito mga ano lang naman to. Mga pananaw ko lang naman ito. No, na hopefully makakatulong para maintindihan natin. Dapat biblical tayo, tama. Dapat according tayo sa mga itinuturo. Pero mga kapatid, may mga time ng espiritu. Merong kakaibang leading. At ito ay binibigay niya minsan sa loob ng bagong tao, at kung lahat tayo ay nabubuhay sa Panginoon, magkakaroon tayo ng isang salita lang. Isang bibig, isang
pananalita. Amen. So, okay, so, asan na ba ako? Amen. O, sabi niya dito, you live your life in the new man by Christ as the person, and He is the one who makes all the decisions in you. This is not related to our move or work. It is related only to our living. This is the aspect of the new man. Amen. The other aspect is the body. As the body, we move. Christ is our head. So we move, and our moving is not based on our own strengths or our own life, but upon Christ as our life and strength. Furthermore, our move is not as individual. So may dalawang aspect dito binabanggit sa atin. Yung church ay one new man. Okay, so one new man siya. So sabi niya, sa one new man, yung buhay na pinamumuhay natin ay isang buhay ng isang bagong tao na walang iba kundi si Kristo bilang ating persona. So tandaan niyo sa one new man, si Kristo ang persona diyan. Si Kristo ang persona. Okay, so yan yung one new man. Okay. Doon naman sa isang aspekto, ang eklesiya ay ang katawan ni Kristo. At sa katawan ni Kristo, siya ang ulo. Siya ang ulo. Kaya tayo ay gumagawa, no? Hindi ayon sa ating kalakasan o ayon sa ating buhay, kundi ayon sa kanyang buhay at kalakasan. No, ang ating paggawa sa loob ng eklesiya na katawan ni Kristo, hindi pwedeng individual. So, hindi siya pwedeng individual kasi ito ay aspekto ng katawan. No, so, mahalaga dito yung corporate. Okay? At ito ay dapat ayon sa buhay ng Panginoon kasi ito ay body at ang ulo ay si Kristo. Okay? So, sa one new man, meron siyang aspekto ng ating pamumuhay sa loob ni Kristo bilang ating persona. No, at ito ay ginagawa natin sa loob ng buhay ni Kristo. Oh, so yun yung dalawang aspekto ng eklesiya. Okay, so sa kabuuan, sabi niya, these two matters show that we cannot be individualistic. We must see that we are a corporate body and we are a corporate new man. Oh, so ang isang pamumuhay na mahalaga sa believer, dapat hindi ka individualistic. Patayin natin, okay, ang ating individualistic attitude sa ating Christian life. Huwag ka magsabi na basta ako okay na. Banal ako, no, nasa kwarto ko, tahimik ako, nagbabasa. Pwede na ito. Di ba? Wala akong sakit ng ulo. Wala akong makakabangga or ano. That is individualistic. Ang puso ng Diyos wala sa ganyang klaseng pamumuhay. Wala. Bagamat ako, nakakita ako ng mga ganyang mga believer. Mas care nila yung kanilang personal na life. Minsan, nagmi-meeting din, pupupo sa likuran. Alis na. Upo, aalis. So, yung ganyang pamumuhay ay hindi normal. Tandaan natin tayo ay tinawag para sa isang corporate na buhay kasama ang mga kapatid. Magkakasama naglilingkod, magkakasamang nagsasalamuha, magkakasamang nagpupulong, nagtutulungan, mayroong mga full of mutuality yung buhay natin. Tayo ay nabubuo bilang ang katawan ni Kristo at ang bagong tao. Kaya paulit-ulit sinasabi natin, this is something corporate. Hindi siya individual. Okay, so kung tutusin, ako marami akong ginagawa individual, katulad dito. At minsan may mga ginagawa rin ako mga individual work. Okay, pero hindi ko pinababayaan yung corporate.
Totoo kasi naglalaan pa rin ako ng oras para bisitahin yung mga kapatid. Puntahan sila. So, ganun yung ano. Kung mas bata ako, mas malakas ako, mas marami akong mapupuntahan. Pero bagamat yung edad ko, medyo hindi na bata. I see to it na bibisita ko pa rin yung mga kapatid. Pinupuntahan ko. Home meeting. Meron akong mga regular home meeting. At ngayon, medyo tagulan ngayon. Pero pag tag-araw na, I like to go out more. Go out more. So, ito ay po upang bigyan ko ng daan yung corporate life ko. So, pag yung wife ko malakas na, sasama yan. So, ngayon, we know what happened. Medyo siya ngayon, pahipahinga muna. Amen. So, mga kapatid, yung last part niya rito, binanggit na huwag tayo maging individualistic. Walang brother o sister sa church na maging overcomer sa pagiging individualistic. Yun ang paniwala ko. Hindi kayo naniniwala, okay lang. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong mayamang pananalita. Salamat sa isang bagong tao na binubuo lamang ni Kristo at si Kristo na nasa loob. Panginoon, nawa, araw-araw sumulong ang aming buhay. Mabago, matransforma. Panginoon, sa pamamagitan ng pagdadagdag ng iyong elemento, ng iyong buhay, at ng iyong esensya upang kami ay matransforma tungo sa iyong larawan at maging isang bahagi ng bagong tao sa loob ng realidad. Salamat, Panginoon. Amen.